Hindi pa sumisikat ng todo ang araw sa barangay Mapayapa, pero gising na si Maribel Lantaka. Sa isang maliit na kwarto na amoy sabon panlaba at lumang kahoy, nakaupo siya sa gilid ng banig. Pinipigilan ang ubo na parang may humahawak sa dibdib niya mula sa loob. Pinagpag niya ang kumot para hindi magising ang anak. Sa tabi niya, nakayakap si Keira, 8 anyos, payat, pero matalim ang mata kahit tulog. Nakaipit sa pagitan ng braso ng bata ang paborito nitong laruan, isang lumang wind-up na munting tren na kulay asul na kupas. May gasgas ang gilid at yung isa nitong gulong, parang pilay na, pero ayaw na ayaw itong bitawan ni Eira. Sa laruan na iyon, nandoon ang huling alaala ng tatay niyang si Nilo. Yung lalaking minsang umuwi ng gabi na may dalang laruan at pangakong kahit mahirap, lagi akong uuwi. Ngayon wala na si Nilo. At bawat umagang gumigising si Maribel, parang may kulang na dingding sa bahay nila. Tumayo si Maribel ng dahan-dahan, kinuha ang timba at sinindihan ang maliit na kalan. Sa labas, naririnig na niya ang mga kapitbahay na nag-iingay, nagbubukas ng tindahan at ang malayong busina ng tricycle na parang tumatawag ng trabaho. Ma, mahinang bulong ni Eira, may gising sa pag-upo ng ina. Gising ka na pala, pilit ng ngiti ni Maribel, pinapahid ang pawis sa noo. Tulog ka pa anak, maaga pa. Umupo si Eira, kiluskus ang mata, tapos hinaplos ang laruan. Saan ka pupunta? Maglalaba muna ako kay Aling Dory. Tapos mamaya, mag-aayos ako ng labada dito. Kaya mo ba mag-almusal? Nandyan yung pandesal. Umiling si Eira. Parang biglang tumanda. Ma, wag ka na magtrabaho sa gabi ha. Lagi kang inuubo. Napahinto si Maribel. Saglit lang pero ramdam niya ang bigat ng boses ng anak. Kailangan anak, para bayad sa upa. Sa salitang upa, tumigas ang mukha ni Eira. Kasi kahit data pa, alam niya kung bakit madalas magtalo ang nanay niya at ang landlady nilang si Aling Sinda Panaligan. Isang babaeng matinis ang boses, laging naka-ponytail at may tingin na parang bawat sentimo may katumbas na pagkatao. Parang sinadyang pakinggan sila ng mundo. Dahil sa labas mismo ng pinto, may biglang kumalabog. Maribel, sigaw ni Aling Sinda. Malakas, walang hiya. Maribel Lantaka, lumabas ka rito. Napatingin si Eira sa nanay niya. Takot pero sinubukan niyang maging matapang. Lalo niyan miyakap ang munting tren. Binuksan ni Maribel ang pinto. Sa harap nila, si Aling Sinda nakapamaywang, kasama ang 2 pang lalaki na mukhang tauhan niya. Si Mando at si Peping, laging nakapunganga pero mabilis gumalaw kapag may utos. Ano na Maribel? Iritado si Aling Sinda. 3 buwan ka ng atrasado. 3. Akala mo ba libre tong bahay ko? Aling Sinda, magbabayad po ako. May labada lang ako ngayon. Tapos, huwag mo kong paikutin. Umismid si Aling Sinda at tumingin sa loob ng kwarto. Kung hindi ka makabayad ngayong linggo, mag-impake ka na. At bago ka umalis, babawiin ko yung mga gamit na pwedeng pambayad. Naiintindihan mo? Uminit ang mata ni Eira. Hindi po kayo pwede kumuha ng gamit. Singhal niya pero maliit ang boses. Tumingin si Aling Sinda sa bata na parang natatawa. Ay, nagsasalita pala. Eira, di ba? Nako, kung matalino ka sabihin mo sa nanay mo na maghanap ng pera. Lumapit si Maribel at hinawakan ang balikat ng anak. Pasensya na po Aling Sinda. Bibigyan niyo lang po ako ng konting panahon. Kahit 2 linggo. 1 linggo. Matigas ang boses ng landlady. Kapag wala pa rin, ipapabutas ko ang kandado. Mando, Piping, tandaan niyo to. Tumango ang 2 lalaki. Bago umalis, bumulong pa si Aling Sinda. Sapat lang para marinig ni Maribel. Kung wala kang pambayad, huwag kang mag-anak. Lalo lang kayo naghihirap. Nang mawala sila sa eskinita, saka lang lumuwag ang dibdib ni Maribel. Pero kasunod noon, bumalik ang ubo. Mas malalim, mas masakit. Napaupo siya sa silyang plastik. Hawak ang dibdib na parang dudurugin. Ma, taranta si Eira. Lumapit. Ma, anong gagawin natin? Paalisin na tayo. Humigpit ang hawak ni Maribel sa kamay ng anak. Hindi tayo papaalis. Lalaban tayo anak. Kaya ko to. Pero kahit sinasabi niya iyon, alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili. Kasi nitong mga nakaraang buwan, hindi lang upa ang problema. May mga gabi na hindi na siya makahinga kapag nakahiga. May mga umaga na parang may bato sa dibdib.
At kahit pilit niyang itinatago, napapansin ni Eira ang pamumutla niya. Bandang tanghali, matapos maglaba sa bahay ni Aling Dory, naglakad si Maribel pauwi, dala ang plastik na may kaunting bayad at ilang lumang tinapay na inabot ng amo. Sa kanto may nakapaskil na tarpaulin. The Vega Cares, Community Outreach, libreng check-up, vitamins at pabaon para sa mga bata. May logo ng isang malaking kumpanyang na madalas niyang makita sa PB. The Vega. Ma, sabi ni Eira, nakasunod at nakapulupot ang braso sa baywang ng nanay. Punta tayo dyan. Baka may vitamins ka. Baka mahaba ang pila, sagot ni Maribel. Tsaka baka pang PR lang yan. PR man o hindi, ma, baka makatulong. Napangiti si Maribel sa talino ng anak. Sige, saglit lang, pero uuwi din tayo agad. Sa covered court ng barangay, masaya ang ingay. May mga mesa, mga nurse na naka-uniform at mga staff na naka-polo shirt na may tatak ng kumpanya. May mga batang nakapila para sa pabaon at laruan. Sa gilid, may stage na may mikropono at may mga kamera na tilang naghihintay ng magandang eksena. Habang papalapit sila, may isang staff na lumapit, si Ramon Esguera, naka-ID at may hawak na clipboard. Ma'am, dito po kayo sa registration. Pangalan po, Maribel Lantaka. Sagot niya, mahina. Edad, symptoms, mabilis na tanong ni Ramon. Ubo. Hirap huminga minsan, sagot ni Maribel. Pilit sinasabi na parang simpleng sipon lang. Napatingin si Ramon. Tumigil ang pen. Matagal na po ba? Mga ilang buwan. May kumurot sa dibdib ni Maribel at biglang umiikot ang paningin. Parang lumabo ang mga mukha. Parang lumayo ang tunog. Hinawakan niya ang mesa. Ma! Tawag ni Eira, nanginginig. Ma, tingnan mo ko. Okay lang, bulong ni Maribel. Pero bago pa niya matapos ang salita, bumigay ang tuhod niya. Bumagsak siya sa sahig ng court. Humahalo ang sigaw ng mga tao sa biglang katahimikan ng mundo niya. Ma! Mama! Sigaw ni Eira. Umiyak. Sinubukang buhati ng ulo ng ina. Tulong! Tululong! Nagkagulo ang mga staff. Isang lalaking matangkad at seryoso ang mukha ang lumingon mula sa gilid ng stage. Nakasuot ng simpleng long sleeves pero halatang mamahalin. Hindi siya nakangiti tulad ng ibang VIP. Parang may bigat ang mga mata niya. May bumulong sa mga staff. Si Sir, si Gabriel De Vega yan. Pero si Eira, walang pakialam kung sino siya. Nakaluhod siya sa tabi ng nanay, nanginginig ang kamay. At sa sobrang takot, mas hinigpitan niya ang yakap sa munting tren sa isang braso, habang ang isa ay nanginginig na humahawak sa pisngi ni Maribel. Ma, huwag kang matulog, iyak niya. Please, wag. Lumapit ang isang nurse na si Nurse Sachi Umali. Mabilis na nag-check ng pulso. May hinga pa. Tawag tayo ng stretcher, dali. Naguunahan ang mga tao. Si Ramon sumisigaw ng instructions. Pero sa gitna ng gulo, si Gabriel De Vega lumapit. Tahimik. Parang sinasala ang bawat eksena. Tumigil siya sa harap ni Eira. Anong pangalan ng mama mo? Tanong niya, mababa ang boses. Tumingala si Eira, umiiyak, may alikabok sa pisngi. Maribel Lantaka po. Tumingin si Gabriel sa katawan ng babae sa sahig, tati sa batang nanginginig. Sa sandaling iyon, may kung anong pumutok sa loob niya. Hindi galit, hindi awa lang. Parang alaala ng isang gabing may hindi siya nailigtas. Dadalin natin siya sa ospital, sabi ni Gabriel. Diretso, na yun. Pero bago pa makasagot si Eira, muling umubo si Maribel. Mahina pero parang hinihiwa ang hangin. Niyakap ni Eira ang nanay niya at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang kahirapan ang kalaban nila, kundi oras. At sa ibabaw ng ulo nila, habang kumikislap ang kamera at sumisigaw ang mga tao, hindi alam ni Eira na ang araw na iyon ang magiging simula ng isang kwentong aabot ng mga taon. Kwentong magsisimula sa isang laruan at susubok sa puso ng isang lalaking sanay bumili ng lahat, maliban sa kapatawaran ng sarili. Maingay pa rin ang covered court, pero para kay Eira, parang lumayo ang lahat. Ang sigawan, ang yabag ng paa, pati ang tunog ng mikropono sa stage.
Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang malamig na palad ng nanay niyang, si Maribel, na hawak niya. At ang bigat ng munting tren na nakadikit sa dibdib niya na parang last string ng lakas. Naramdaman niyang may umangat sa balikat niya. Si Nurse Sachi, mainat na itinas ang ulo ni Maribel habang sinisiguro ang paghinga. May mga staff na dumating na may stretcher at sa gilid narinig ni Era ang mahinang boses ng lalaking kanina lang ay nakatayo sa stage. Si Gabriel de Vega, nagbibigay ng utos na parang sanay na sanay. Benicio, tawag niya, at lumitaw ang isang matipunong lalaki na nakaitim na polo. Halatang security. Walang kamera sa mukha nila. Ilayo niyo ang press, tapos ipasunod ang sasakyan. Opo sir, sagot ni Benicio Hison. Agad lumingon sa staff at tinabig ang mga gustong sumiksik. Sa kabilang gilid, si Ramon Esguera, yung may clipboard, parang nagpapanik na hindi alam kung PR ba o emergency ang uunahin. Sir Gav, kailangan nating i-document. Hindi ito content. Putol ni Gabriel, malamig ang tono. Tao ito. Napahinto si Ramon, namula pero sumunod din. Okay, sige. Sorry po, dinala si Maribel sa ambulansya na partner ng outreach. Nakaakyat si Era kasabay nila. Ayaw bumitaw sa kamay ng nanay niya. Sa loob, amoy antiseptic at rubber. Umupo siya sa gilid, nanginginig ang tuhod, habang si Nurse Sachi nagkakabit ng oxygen. Anak, hinga ng malalim si Mama ha, mahinahong sabi ni Nurse Sachi. Huwag kang matakot, nandito kami. Bakit po siya ganito? Umiiyak na tanong ni Era. Umuubo lang po siya dati, tapos minsan hinihingal, pero pinipilit niya. Napabuntong hininga si Nurse Sachi. Maraming dahilan anak, pero wag muna tayong mag-isip ng masama. Ang importante, ma-check siya sa ospital. Sa harap, sumakay si Gabriel sa isa pang sasakyan, kasunod ng ambulansya. Nakasilid siya sa bintana, bago sumara ang pinto at saglit nagtagpo ang mata nila ni Era. Hindi nakangiti si Gabriel, seryoso pa rin, pero may kakaibang bigat sa titig. Parang may iniipon na desisyon. Pagdating sa private clinic na partner ng De Vega, mabilis ang kilos. Inilipat si Maribel sa ER bay at dumating ang isang doktora na naka-white coat, may neat na buhok at matalim pero mahinahong mata, si Dr. Liora Castañeda. Pulse ox mababa, sabi ni Nurse Sachi. Chronic cough, months, collapse episode. Tumamo si Dr. Liora, nagmamasid kay Maribel. Ma'am Maribel, naririnig niyo ako? Tanong niya, marahan pero diretso. Bahagyang gumalaw ang talukap ni Maribel. Anak, mahinang bulong, parang hinahanap si Era. Nandito po ako ma, singhot ni Era. Lumapit pero pinigilan siya ng nurse. Dito ka lang ha, sabi ni Nurse Sachi, para makagalaw si Doc. Kinuha ni Dr. Liora ang stethoscope at pinakinggan ang dibdib ni Maribel. Tumagal iyon, mas matagal kaysa normal at habang tumatagal, mas tumitigas ang noo ng doktora. Kailangan natin ng chest imaging at blood work, sabi ni Dr. Liora sa isang residente. Also ECG, prepare her for oxygen support, now. Napalingon si Era sa paligid. Ang mga ilaw puti, ang mga taong mabilis at ang mga salita parang hindi niya maintindihan lahat. Naramdaman niyang umiinit ang palad niya sa kakahawak sa laruan. Sa takot, pinindot niya ang maliit na wind-up sa gilid ng tren. Umikot ang spring at sa mahinang tik-tik ng laruan, parang bumalik ang boses ng tatay niya sa isip. Pag natakot ka, hawakan mo yan. Tandaan mo, may uuwi pa rin sa'yo. Maya-maya, bumukas ang kurtina ng bay at pumasok si Gabriel, kasama ang legal counsel niyang si Attorney Selwyn Prado. Nakasalamin, hawak ang phone, halatang naka-work mode kahit emergency. Doctor, sabi ni Gabriel, maingat ang boses. Anong status? Hindi agad sumagot si Dr. Liora. We're stabilizing her. She needs tests. And I need to be frank, this doesn't look like a simple infection. Napalunok si Era. Doc, gagaling po ba si Mama? Saglit na tumingin si Dr. Liora sa bata. Lumambot ng konti ang mata. Gagawin natin ang lahat, Era. Pero kailangan nating malaman ang totoo para tama ang gamutan. Sa gilid, si Attorney Selwyn sumingit. Mahina pero mabilis. Sir, the clinic can handle initial stabilization.
Pero kapag naging komplikado ito, we'll need transfer. Also, record keeping. Selwyn, pigil ni Gabriel. Hindi muna. Pero bago pa lumalim ang usapan, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Mabango ang pabango, naka-blazer na parang laging ready sa meeting at may tingin na hindi marunong umatras. Si Yasmin Alcaraz, fiancé, board member, at ayon sa bulungan ng staff sa outreach kanina, siya ang taong kayang paikutin ang mga tao gamit ang ngiti. Gav tawag niya. Hindi nagtatago ng inis. Bakit trending na tayo sa barangay page? May nag-upload pa rin ng video kahit pinatigil mo. De Vega CEO saves poor mom. Ganun? Tao yan, Yasmin. Sagot ni Gabriel. Halatang nauubos ang pasensya. Hindi PR. Lumapit si Yasmin at tumingin kay Maribel na nakahiga. Tapos kay Eira na nakatayo. Basang-basa ang pisngi sa luha. Sa halip na maawa, parang nagkwenta ang mata niya. Listen, sabi niya, mababa ang boses pero matalim. May board dinner tayo bukas. May merger talks. Kapag lumabas na naglalabas tayo ng funds para sa kung sino-sino. Hindi to corporate decision. Putol ni Gabriel. I'm here as a person. Napatawa si Yasmin. Walang saya. As a person? Gav, you are the face of the company. Lahat ng kilos mo, corporate. Kapag nagpakita kang madaling ma-emotion, dudurugin ka ng investors. Si Eira, kahit bata, naramdaman niya ang malamig na hangin sa boses ni Yasmin. Parang sinasabing may presyo ang paghinga ng mama niya. Miss, nanginginig na sabi ni Eira, hindi alam kung dapat siyang magsalita. Hindi po namin gusto ng gulo. Gusto ko lang po. Gumising si mama. Sandaling natigilan si Yasmin, pero bumalik ang formal niyang tono. I know, sweetheart. But there are systems. Hindi pwedeng basta. Yasmin, sabi ni Gabriel, mas mabigat ang boses. Lumabas ka muna. Nagkislap ang mata ni Yasmin. So pinapaalis mo ako sa sarili mong kumpanya? Sa kwarto ng pasyente, sagot ni Gabriel. Oo. Lumabas si Yasmin na mabilis ang hakbang. Pero bago tuluyang kumalis, tumingin siya kay Eira na parang may markang iniwan. Sa tinging iyon, naramdaman ni Eira ang unang totoong kontrabida sa buhay niya. Hindi si Aling Sinda na naniningil ng upa, kundi mga taong naniningil ng katahimikan kapalit ng ayuda. Pagkaalis ni Yasmin, bumuntong hininga si Dr. Liora. Sir Gabriel will proceed with tests, but I need consent forms. Family? Si Eira ang sumagot, nanininig. Ako po, wala na po kaming ibang kasama. Napaangat ang kilay ni Attorney Selwyn. Halatang nakikita ang komplikasyon. Minor siya, Doc. Tumango si Dr. Liora. We can do emergency protocols for stabilization. But for major procedures, we need legal guardian consent. Tumahimik si Gabriel, tumingin kay Eira. May kamag-anak ba kayo? Tita? Lolo? Umiling si Eira. Halos hindi mailabas ang boses. Wala po, si mama lang po. Sa sandaling iyon, may dumating na tawag sa phone ni Eira. Lumang keypad phone na bigay ng kapitbahay. Sinagot niya at sa kabilang linya, matinis ang boses ni Aling Sinda. Eira, nasaan kayo? Nandito ako sa bahay niyo. Kung hindi kayo uuwi, ilalabas ko lahat ng gamit. At yang laruan mo, isasama ko yan. Nang marinig ni Eira ang laruan, parang may kumurot sa dibdib niya. Huwag po pakiusap niya. Nanginginig. Nasa ospital po kami. Nahimatay po si mama. Di lalo kang magbayad, sigaw ni Aling Sinda. Wala akong pakialam sa drama. Napatigil si Eira at napahawak sa munting tren parang proteksyon. Si Gabriel, narinig ang huling bahagi. Lumapit at kinuha ang phone ng mahinahon. Aling Sinda panaligan? Tanong niya, malamig. Ako si Gabriel De Vega. Biglang tumahimik ang linya. Ipapadala ko mamaya ang tao ko para isecure ang bahay. Huwag tayong gagalaw ng gamit. Huwag niyong gagalawin ang bata. Naiintindihan niyo? Sir, CEO, pasensya na po. Walang pasensya, putol ni Gabriel. May batas. Ibinalik niya ang phone kay Eira. Focus ka sa mama mo. Ako na ang bahala sa labas. Umiiyak si Eira, pero sa unang pagkakataon sa maghapong iyon, may bahagyang kumislap na pag-asa. Hindi dahil mayaman si Gabriel,
kundi dahil may isang taong handang tumayo sa harap ng mga naninindak. Sa loob ng bay, gumalaw si Maribel, bahagyang dumilat. Eira, mahina parang hangin. Ma, lumapit si Eira, nanginginig ang labi, nandito po ako, huwag ka po matulog. At sa likod niya, nakatayo si Gabriel de Vega, isang lalaking sanay kontrolin ang kumpanya, pero ngayon, unti-unting natutuklasan na mas mahirap kontrolin ang sariling konsensya. Sa katahimikan ng ospital, nagsimula ng tumimbang ang mga susunod na desisyon. Mga desisyong hindi na mababawi sa simpleng pera o pirma. Lumipas ang mga oras na parang hinihila ng isang mabigat na kamay. Sa labas ng ER bay, nakaupo si Eira sa malamig na upuan na plastik, nakasiksik sa tabi ng tader. Nakapatong sa hita niya ang munting tren, paulit-ulit niyang hinihimas ang gasgas sa gilid na parang sinisigurong totoo pa rin ito. Sa tuwing bumubukas ang kurtina at may dumadaang nurse, tumitigil ang hininga niya. Sa kabilang banda ng hallway, si Gabriel nakatayo, nakasandal sa salamin. Hawak ang phone na parang ayaw nitong bitawan dahil doon nakasabit ang mga susunod na mangyayari. Sa tabi niya si Benicio, tahimik pero alerto, at si Attorney Selwyn na may hawak na folder at nagsusulat ng notes. Halatang nagsisimula ng mag-isip ng legal na pwedeng kumapit sa kanila. Sir, mahinan sabi ni Selwyn, kung lumala to hindi na kayang i-cover ng outreach partnership ang expenses. Kailangan nating maging maingat sa paper trail, lalo na board member si Yasmin. Hindi sumagot si Gabriel agad. Nakatingin lang siya sa pinto, sa loob kung saan nandoon ang taong hindi naman niya kilala, pero biglang naging dahilan ng pagbabalik ng isang alaala na matagal niyang tinakasan. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Dr. Liora Castañeda. May hawak siyang tablet at may mga papel sa kabila. Mga resulta na hindi maganda ang timpla ng mukha niya. Hindi siya dramatic magsalita, pero halata sa mata niyang may bigat. Sir Gabriel, tawag niya. Pwede kayong sandali? Tumayo si Gabriel, sumunod. Napansin niya si Eira na biglang tumayo rin, parang ayaw maiwan. Dok, nanginginig ang boses ng bata. Kamusta po si Mama? Tumingin si Dr. Liora kay Eira at huminga ng malalim. Stabilize siya for now. Pero we found something concerning. Parang umusog ang mundo ni Eira. Ano po? May findings sa lungs niya, paliwanag ni Dr. Liora. Maingat ang mga salita. Hindi lang simpleng infection. Malamang chronic at advanced na. Kailangan ng mas agresibong gamutan at posibleng procedure. I'm recommending transfer to a bigger facility, yung may thoracic team at ICU capacity. Tumigas ang panga ni Gabriel. How soon? Within 48 hours, sagot ni Dr. Liora. At habang maaga, dapat masimulan ang treatment plan. May mga tests pa, pero ayokong mag-sugarcoat. This can be life-threatening. Sumingit si Selwyn. Kontrolado ang boses. Doc, may estimate ba ng cost range? Tumingin si Dr. Liora sa papel. Depende sa magiging diagnosis final, but likely high. ECU alone can drain a family in days. Napalunok si Eira. Narinig niya ang salitang high at drain, at kahit bata, alam niya ang ibig sabihin. Wala silang pera. Wala silang pamilya na pupwedeng lapitan. At kung kailangan nilang lumipat sa mas malaking ospital, paano? Naupo ulit si Eira sa upuan, nanininig ang kamay. Sa isip niya, bumalik ang mukha ni Aling Sinda, ang banta sa bahay, ang utang sa lugawan ni Kuya Cardo, at ang mga gabing umiiyak ang nanay niya kapag akala nitong tulog siya. Ngayon, mas malaki pala ang kalaban. Hindi upa, hindi gutom lang, kundi ang mismong oras na unti-unting kumakain sa katawan ng mama niya. Sa gilid, tumunog ang phone ni Gabriel. Board notification, meeting reminders, merger timeline. Parang may dalawang mundo na sabay humihila sa kanya. Pinatay niya ang scream nang hindi binabasa. Doktor, sabi niya, diretso, arrange the transfer. I'll cover the initial requirements. Whatever paperwork you need, give it to Selwyn. Tumango si Dr. Liora, pero hindi siya ngumiti. Sir, you understand, this is beyond initial charity. This could be long. Understood, sagot ni Gabriel, pero halatang may iniisip pang mas malalim kaysa pera.
Pag alis ni Dr. Liora, lumapit si Benicio kay Eira. Iha, may dadating akong tao mamaya. Ise-secure nila yung inuupahan nyo. Hindi kayo mapapaalis. Salamat po. Mahina lang ang sagot ni Eira. Pero kita sa mata niyang gusto niyang umiyak ulit. Bago maghating gabi, dinala si Maribel sa mas maayos na kwarto para sa overnight observation. Pinayagan si Eira na manatili sa isang upuang malapit sa kama habang si Nurse Sachi paminsan-minsan dumadaan para tingnan ang oxygen at vital signs. Sa katahimikan ng kwarto, nabising si Maribel. Mabigat ang talukap pero naaninag niya ang anak na nakasandal sa gilid, hawak ang laruan. Eira, paos niyang bulong. Agad tumayo si Eira, lumapit sa kama. Magising ka na, mawag ka na ulit matulog ng matagal. Hinaplos ni Maribel ang pisngi ng anak. Nanginginig ang kamay. Nasaan tayo? Ospital po, sagot ni Eira, sinisipon sa kakaiyak. Nahimatay ka po sa outreach. Tapos, tinulungan po tayo ni Sir Gabriel. Napapikit si Maribel. De Vega? Parang may takot sa boses niya. Anak, huwag tayo maging pabigat. Ma, hindi po tayo pabigat. Pilit na sagot ni Eira, pero sa loob niya, hindi siya sigurado. Pumasok si Gabriel sa kwarto ng maingat, parang ayaw makasagabal sa isang pribadong sandali. Nakatayo siya sa may pintuan, hindi lumalapit agad. Ma'am Maribel, sabi niya, simple. I'm Gabriel de Vega. Nagpilit umupo si Maribel, pero mabilis lumapit si Nurse Sachi para pigilan. Ma'am, dahan-dahan lang. Pasensya na po. Hiyang-hiya si Maribel. Nakatingin kay Gabriel, pero hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ko po sinasadya. Ayaw ko pong makaperwisyo. Wala po talaga kaming. Wala tayong pag-uusapan tungkol sa perwisyo. Putol ni Gabriel, pero hindi harsh. Firm lang. You collapsed. You needed help. Tumulo ang luha ni Maribel. May anak po ako. Siya lang po meron ako. Kung may babayaran po kami, pangtrabahuhan ko po. Napatingin si Gabriel kay Eira. Tapos bumalik kay Maribel. Your daughter is strong, but she shouldn't be carrying this alone. Hindi mapigilan ni Eira ang luha. Ma, sabi nila kailangan ka pong ilipat sa mas malaking ospital. Nanlaki ang mata ni Maribel. Ilipat? Eira? Magkano na naman yan? Ma, bulong ni Eira, hindi ko po alam. Dito pumasok si Attorney Selwyn, dala ang folder. Ma'am, we'll handle transfer arrangements. Pero kailangan naming malaman kung may legal guardian kay Eira or any relative for consents. Umiling si Maribel, nahihiya. Wala po. Lumaki po akong walang pamilya. Sinilo lang po, pero wala na rin. Tumahimik ang lahat. Sa katahimikan, narinig ang mahinang tik-tik ng munting tren nang mapindot ni Eira ang spring nang hindi sinasadya. Parang musika ng isang bagay na hindi dapat sanglaan. Sa labas ng kwarto, biglang may commotion sa hallway. Boses ni Ramon Esguera nagmamadaling lumapit. Sir Gav, bulong niya, halatang pinipigilan ng kaba. Nandito si Yasmin. May dalawang direktor. Sinasabi nila kailangan niya daw bumalik sa office. May emergency board call. Ngayon daw, sumikip ang panga ni Gabriel. Tumayo siya, lumabas sa kwarto sandali para hindi marinig ng mag-ina. Sa hallway, nandoon si Yasmin, kasama ang isang lalaking naka-Amerikana na mukhang investor type, si Darius Quintanar, at isa pang babae na mukhang HR executive. Si Yasmin nakaniti, pero malamig. Gav, sabi niya, hindi ka pwedeng mawala sa board call. Alam mo yan. May pasyente ako dito, sagot ni Gabriel. Mababa ang boses. Hindi yan responsibility ng kumpanya, singit ni Darius, nakataas ang kilay. Kung gusto mong magpakabayani, do it privately. Pero huwag mong dadalhin ang pangalan ng De Vega sa sentimental decisions. Sumingit si Yasmin, mas malambing pero mas delikado. Merger, Gav. Isang maling galaw, babagsak valuation. Investors don't like unpredictability. Napatingin si Gabriel sa salamin ng hallway. Nakita niya ang refleksyon ng sarili. CEO suit, kontrolado. Pero sa likod ng salamin, alam niyang may batang nakaupo sa tabi ng kama ng ina. Hawang ang laruan na pinakamahalaga sa kanya. Unpredictable? Ulit ni Gabriel. Halos pabulong. Ang unpredictable ay ang buhay. Gav, seryoso na si Yasmin. Choose. Sa loob ng kwarto,
Narinig ni Eira ang mahinang tono sa labas kahit hindi niya maintindihan ang buong usapan. Pero naramdaman niya ang bigat at sa unang pagkakataon, naisip niya, baka sa dulo, iiwan din kami ng taong to kapag masyado ng mahal. Kinabukasan ng umaga, dumating ang referral papers. Dumating din ang message mula sa mas malaking ospital na may available slot sa thoracic department. Pero kailangan ng down payment para ma-reserve. Habang nag-aasikaso si Nurse Sachi at Dr. Liora, tahimik na lumapit si Gabriel kay Eira sa hallway. Inabot niya ang isang maliit na paper bag. May pagkain, juice, at isang bagong kumot. Kumain ka, sabi niya. Kailangan mo ng lakas. Tinanggap ni Eira, nanginginig ang kamay. Sir, bakit niyo po kami tinutulungan? Hindi agad sumagot si Gabriel. Sa halip, pumingin siya sa malayo. Parang may pinapakinggan sa loob ng sarili. May mga pagkakataon, sabi niya sa wakas, na late na tayo dumating. At may mas na pagkakataon na ayokong malate ulit. Hindi niya sinabi kung kanino siya na late noon. Hindi niya sinabi na minsan siyang nawalan ng kapatid sa hospital hallway dahil mas inuna ng pamilya niya ang image. Pero sa boses niya, naramdaman ni Eira ang katotohanan. May sugat din ang taong ito. Sa kabilang dulo ng hallway, si Yasmin nakatingin. Nakapulupot ang braso sa dibdib, parang nagmamarka ng laban. Sa tabi niya si Darius, ngumiti ng bahagya, tila may plano. At sa gitna nila, sa pagitan ng buhay ni Maribel at ng mundong negosyo ni Gabriel, dahan-dahang tumataas ang presyo ng bawat araw. Hindi lang pera ang kailangan, kundi tapang, paninindigan at isang desisyong maaaring sumira sa isang kaharian para lang iligtas ang isang ina. Hindi na umabot sa tanghali ang araw na dapat sana'y mapayapa, habang inaayos ni na Nurse Sachi at Dr. Liora ang referral papers. Ramdam ni Eira na parang may hangin sa hallway na nagbabago, hindi lang dahil sa aircon ng ospital, kundi dahil may mga mata na nakatutok sa kanila. Sa tuwing may dumadaang staff, may bulong. Sa tuwing may nagbubukas ng pinto, parang may papasok na problema. Sa loob ng kwarto, tulog si Maribel, naka-oxygen, nangingitim ang ilalim ng mata. Hindi na siya yung nanay na malakas maglaba sa umaga at magti-tricycle sa gabi. Ngayon, parang hinigop ng ilang buwan na pagtiis ang lahat ng kulay sa kanya. Sa gilid ng kama, si Eira nakaupo. May paper bag na pagkain mula kay Gabriel, pero halos hindi niya magalaw. Bawat nguya, parang kasalanan habang nakahiga ang mama niya. Pumasok si Dr. Liora, hawak ang forms. Eira, tawag niya. May kailangan tayong pag-usapan. Tumayo agad si Eira. Doc, lilipat na po ba si mama? Tumango si Dr. Liora. May available bed sa malaking ospital. May thoracic team sila. Pero kailangan ng reservation deposit para ma-secure ang slot. Standard protocol. Narinig ni Eira ang salitang deposit at parang may humigpit sa lalamunan niya. Magkano po? Nagkatinginan si Dr. Liora at Nurse Sachi. Hindi sila gustong maging mabigat, pero kailangan nilang maging totoo. Malaki anak, mahinang sabi ni Nurse Sachi. At mabilis ang deadline. Napaupo si Eira sa upuan. Nanginginig ang kamay. Sa isip niya, umalik ang lahat ng naipon na problema. Upa, pagkain, utang at ngayon, isang halagang hindi niya man lang kayang bilangin. Dok, bulong niya, wala po kaming pera. Alam ko, sagot ni Dr. Liora, umupo sa tapat niya. Pero may mga proseso, may social service, may assistance. We're trying, pero time is not on our side. Sa labas ng pinto, narinig ang yabag. Pumasok si Gabriel, kasama si Attorney Selwyn. Tahimik ang mukha ni Gabriel, pero halata ang bigat ng desisyon sa kanyang mga mata. Doc, sabi ni Gabriel, I'll shoulder the reservation. Get the paperwork. Bumuntong hininga si Selwyn, pero tumango. I'll arrange it, sir. Saglit na lumuwag ang dibdib ni Eira, pero kasunod nun, bumalik ang ibang takot. Hanggang kailan? Kapag masyado ng mahal, iiwan niya ba kami? Hindi nagtagal, dumating si Ramon Esguera sa hallway. Halatang may problema. Sir Gav, may media sa labas.
May nagpost na The Vega CEO saves poor mom. Nakatag pa yung company page. Kahit pinatigil natin, kumalat na. Bumaba ang tingin ni Gabriel. Wala akong pakialam sa post. Pero sir, dagdag ni Ramon, si Yasmin, she's calling. Board call in 15 minutes. Sinasabi niya, kailangan niyo raw bumalik. May directors na nagagalit. Sa dulo ng hallway, parang sinadya ng tadhana, lumitaw si Yasmin mismo. Kasama si Darius Quintanar. Hindi na ito telepono lang. Andito na sila, tala ang presensya ng mundo kung saan ang tao ay numero. Gabriel, sabi ni Yasmin, walang preamble. Enough. We need you in the office. Now. Tumingin si Gabriel sa kanya, diretso. May pasyente ako. Pasyente? Umiling si Yasmin. Hindi mo yan pasyente. Hindi mo sila pamilya. Hindi mo sila obligasyon. Sa likod ni Yasmin, si Darius ngumiti ng bahagya. Sir Gabriel, business perspective lang. Kung gusto mong tumulong, do it quietly. Pero ngayon nagkakagulo na. Investors are watching. Sumingit si Selwyn. Maingat. Miss Alcaraz, we're using personal funds, not corporate. Personal o hindi. Mabilis na sagot ni Yasmin. Your name is the brand. Kapag bumagsak ang valuation, lahat ng tao sa kumpanya damay, kasama ang mga empleyado. Gusto mo bang mas marami pang mawalan? Tumahimik si Gabriel. Sa katahimikan, narinig ni Era ang tibok ng sarili niyang puso, parang tambol na nagsasabing may darating na mas malaking laban. Hindi sumigaw si Gabriel. Hindi rin siya nagmura. Ang ginawa niya, tumingin siya kay Era na nakatayo sa pinto ng kwarto, halatang pinipigilan ang luha. Tapos tumingin siya sa loob, kay Maribel na nakahiga, walang alam sa boardrooms at valuations. Yasmin, sabi ni Gabriel, lumabas tayo. Huwag dito. Lumayo sila sa hallway papunta sa isang maliit na conference room ng clinic. Sumunod si Selwyn at Benicio. Si Ramon na iwan sa labas, hawak ang phone, pawis ang palad. Sa loob ng room, nagsalita si Yasmin ng mas matalim. Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka ganyan dati. Isang araw ka lang nawala sa corporate floor. Parang iba ka na. Baka ngayon lang ako naging totoo. Sagot ni Gabriel malamig. Hindi yan totoo. Impulsive yan, singit ni Darius. And impulsive leaders get replaced. Nag-angat ng tingin si Gabriel, parang may bakal sa boses. Threat? Reality, sagot ni Darius, nakaniti. May shareholders, may board, may control mechanisms. Sumingit si Selwyn, boses abogado. Mr. Quintanar, careful. That sounds like coercion. Selwyn, biglang tiningnan ni Yasmin ang abogado. You know the numbers. You know the optics. Tell him. This charity case can be handled by foundations. Hindi kailangan ibabad ang CEO. Charity case? Ulit ni Gabriel dahan-dahan, parang inuulit ang salitang nakakalaslas. Isang ina na mamamatay kapag hindi naagapan. Charity case? Napatingin si Yasmin sa bintana. Yes, because that's what the public will call it. And they'll call you weak. They'll call you manipulable. Saglit na tumahimik si Gabriel. Parang may alaala siyang nilunok. Tapos, bigla siyang tumayo. Done, sabi niya umangat ang kilay ni Yasmin. Done? What do you mean done? Done discussing whether a life is worth the inconvenience, sagot ni Gabriel. At lumabas ng conference room. Bumalik siya sa hallway, diretso sa kwarto ni Maribel. Nakita niya si Eira roon, nakatayo. May hawak ng munting tren sa dibdib, parang shield. Sir, mahina ang boses ni Eira. Kailangan niyo po ba umalis? Lumuhod si Gabriel para kapantay siya ng bata. Hindi siya sweet magsalita. Pero pinili niya ang mga salita na hindi magugulo ang isip ng isang waling taong gulang. Kailangan kong ayusin ang mga bagay, sabi niya. May mga taong ayaw sa ginagawa ko, pero hindi ibig sabihin nun titigil ako. Nanginginig ang labi ni Eira. Baka po, masyado nang mahal. Tumigil si Gabriel, parang tinamaan, tapos tumingin siya sa munting tren. Yung laruan mo, anong kwento niyan? Kay Papa po, sagot ni Eira, singhot. Bago po siya mawala, sabi niya pag natakot ako, hawakan ko to. Tumango si Gabriel, tila may gumalaw sa loob niya. Hawakan mo yan. Huwag mong bibitawan. Lumabas si Dr. Liora at Nurse Sachi. May dalang bagong update. Sir,
We need the deposit within the next few hours. Otherwise, the slot goes to another patient. Tumano si Gabriel. Selwyn will handle it. Pero bago pa sila makagalaw, biglang lumakas ang ubo ni Maribel sa loob. Nagising siya, hirap huminga. Nagkagulo ang nurses, nag-adjust ng oxygen. Si Eira na paatras sa takot. "Mama!" iyak niya. Lumapit pero pinigilan ulit. "Ma'am, calm down," sabi ni Nurse Sachi. "Breathe with the mask. In, out." Narinig ni Eira ang hingal ng nanay niya at parang pinutulang tuhod niya. Wala siyang magawa, walang pera, walang lakas. Bata lang siya. Sa sobrang desperasyon, tumingin siya kay Gabriel, yung lalaking sinasabing kaya niyan bilhin ang mundo. Dito, unti-unting nabuo sa isip ni Eira ang isang desisyong hindi niya kailanman naisip gagawin. Dahan-dahan niyang inangat ang munting tren. Parang alay sa altar. Lumapit siya kay Gabriel habang umiiyak, nanginginig ang kamay na hawak ang laruan. "Sir," bulong niya, parang pinipiga ang dibdib, "kung kailangan niyo po ng kapalit." "Eira," nagsimulang pigilan ni Gabriel, pero hindi pa niya alam ang buong lalabas sa bibig ng bata. Nilunok ni Eira ang laway at sa gitna ng ospital, sa harap ni na Dr. Liora, Nurse Sachi, Benicio at kahit si Ramon na nakasilip sa pinto, sinabi niya ang mga salitang pumunit sa kanya, "Sa inyo na lang po ang paborito kong laruan. Basta pagalingin niyo si Mama." Parang huminto ang oras. Napatakip si Nurse Sachi sa bibig, hindi para pigilan ang salita, kundi para pigilan ang sariling luha. Si Dr. Liora tumigas ang tingin, pero lumambot ang mata. Si Benicio napalingon palayo, parang ayaw makita ang eksenang ito. Sa kabilang dulo ng hallway, si Yasmin nakakalabas lang ng conference room. Narinig iyon. Tumigil siya, mumisi ng bahagya, at bumulong na sapat lang marinig ni Darius. See? Emotional leverage. Pero si Gabriel, hindi niya kinuha ang laruan. Dahan-dahan niyang itinulak pabalik ang kamay ni Eira. Ibinalik ang munting tren sa dibdib ng bata na parang sagrado. "Hindi ko kailangan ng kapalit," sabi niya. Mababa at matigas ang boses. "At hindi mo kailangang ibenta ang alaala ng tatay mo para mabuhay ang nanay mo." Umiiyak si Eira, pero hindi na siya makapagsalita. Sa likod niya, narinig ang patuloy na paghingal ni Maribel. Tumingin si Gabriel sa pinto, sa kwarto, sa mga tubo at mask. Tapos tumingin siya sa hallway kung saan nakatayo si Yasmin at Darius, mga taong may hawak na mga kontrata. At sa mismong sandaling iyon, parang may biglang linaw sa mata ni Gabriel. Hindi lang ito tungkol sa deposito. Hindi lang ito tungkol sa isang pasyente. Ito ay laban kung anong klasing tao siya at anong klasing mundo ang pinapayagan niyang mangyari. "Selwyn," tawag niya matatag. "Prepare the documents. If they want valuation, I'll give them valuation." Napakunot noo si Selwyn. "Sir, what are you saying?" Huminga ng malalim si Gabriel. Parang may pinto sa dibdib niyang binuksan. Kung ang paraan para mailigtas siya ay kailangan kong mawalan ng kontrol sa kumpanya, then so be it. Sa gilid si Yasmin, nakangiting malamig, pero sa mata niya may kumislap na takot. Dahil unang beses niyang narinig si Gabriel magsalita na parang wala nang pwedeng i-hostage sa kanya. At si Eira, kahit hindi na iintindihan lahat, naramdaman niya na ang laruan niyang muntik na niyang isuko ay hindi lang laruan. Ito pala ang unang ilaw na magtutulak sa isang CEO na sirain ang sariling mundo para iligtas ang mundo ng iba. Pagkatapos ng mga salitang binitiwan ni Gabriel sa hallway, parang nagbago ang timpla ng hangin sa buong klinik. Hindi ito yung klase ng pagbabago na naririnig sa sigawan o sirena, kundi yung pagbabago na nararamdaman ng mga taong sanay sa kapangyarihan kapag may isang taong biglang tumangging sumunod. Hindi agad na intindihan ni Eira ang ibig sabihin ng valuation o control sa kumpanya. Ang alam lang niya, ang mama niya ay humihingal pa rin at ang lalaking CEO sa tabi niya ay nakatitig sa malayo na parang may binabasag na pader sa loob ng sarili. Si Dr. Liora at Nurse Sachi bumalik sa trabaho. Maingat na inaayos ang oxygen at mga gamot. Nakaabang ang transfer team. Sa labas ng kwarto,
Naghahanda si Attorney Selwyn ng papeles, hindi na lang para sa deposit, kundi para sa mas malaking hakbang na hindi pa sinasabi sa iba. Sir, mahinang bulong ni Selwyn habang naglalakad sila papunta sa isang mas tahimik na corner ng hallway. I need to clarify, are you talking about selling shares? Or stepping down? Si Gabriel hindi agad sumagot. Tumingin siya sa pinto ng kwarto kung saan naroroon si Eira na nakaupo na naman, hawak ang munting tren, at si Maribel na nakahiga na parang nilulunod ng sariling hininga. Selwyn, sabi niya sa wakas, mababa at kontrolado. Kung ang bawat galaw ko ay hawak ng board, then I need to take the board's weapon away. Ang pera, may paraan. Pero ang oras niya, wala. Napabuntong hininga si Selwyn. Alam niyang delikado ang binabalak. Kung ibebenta niyo ang controlling stake, you lose leverage. Lalakas si Darius. At si Yasmin? Si Yasmin matagal nang may hawak sa akin, putol ni Gabriel. Ngayon lang ako bibitaw. Hindi nagtagal dumating ang tawag. Emergency board call. Hindi na ito request. Utos na. Sa screen ng phone ni Gabriel, sunod-sunod ang notification. Directors waiting, investor concern, media risk. Sa labas ng klinik, nakaabang na rin ang ilang tao. Mga driver, staff, at isang pares ng suit na hindi taga-ospital. Parang may amoy ng opisina kahit nasa lugar sila ng sakit. Sir, sabi ni Benicio, lumapit. May paparating na mga tao ni Miss Yasmin. Pinapacheck nila kung totoo raw yung video. Kung gusto nyo, pauwiin ko. Hayaan mo silang makita, sagot ni Gabriel, para alam nila kung anong pinipili ko. Bago umalis si Gabriel papunta sa head office, lumapit muna siya kay Eira. Hindi siya marunong mag-comfort tulad ng ibang tao, pero sinusubukan niya. Eira, tawag niya. Lumuhod sandali. May kailangan akong ayusin, pero hindi ko iiwan ang mama mo. Naririnig mo? Tumango si Eira. Nanginginig ang baba. Opo, sir, pero baka magalit po sila sa inyo. Hayaan mo, sagot ni Gabriel. Mas nakakatakot ang mawalan ng pagkakataon kaysa mawalan ng approval. Paglabas ni Gabriel, sumunod si Selwyn at Benicio. Naiwan si Eira kasama ni na Nurse Sachi at Dr. Liora. Sa unang pagkakataon, hindi na siya takot sa ospital. Mas takot siya sa labas, sa mundong maaaring mantikta na hindi sulit ang buhay ng mama niya. Pagdating sa De Vega headquarters, ibang mundo. Glass walls, malamig na ilaw, amoy mamahaling kape. Sa elevator pa lang, ramdam ni Gabriel ang tingin ng mga empleyado. May respeto, pero may bulong. Sa boardroom, nandoon na sila. Mga direktor, mga legal. At sa dulo ng mesa si Yasmin Alcaraz, nakapulidong buhok, nakapwesto na parang siya ang may-ari. Sa tabi niya, si Darius Quintanar, relaxed ang ngiti, parang may hawak na alas. Finally, sabi ni Yasmin, hindi man lang nagkunwaring concerned. Do you know what you've caused? Ang upo si Gabriel sa upuan niya. Diretso ang likod pero halatang pagod ang mata. I saved someone from dying in a hallway. Darius mumisi. Hero narrative. Investors hate hero narratives kapag may presyo. Isang direktor, si Celia Morante, mukhang matandang matalas, sumingit. Gabriel, you can't let personal impulses dictate corporate risk. The video is out. People are tagging the company. They will demand more. Next time, help my uncle. Next time, help my kid. Where do we draw the line? Sumingit si Yasmin, tumapik sa folder. We draw it now. We issue a statement. Outreach incident, patient referred to public channels. No corporate obligation. And you, piningnan niya si Gabriel. You will stop this. Immediately. Tahimik si Gabriel. Hindi siya nagtaas ng boses. Ang ginawa niya, kinuha niya ang phone at ipinakita ang screen. Mga hospital estimate, ICU rates, transfer costs, deposit requirements. Hindi para manlimos, kundi para ipakita ang bigat. Gusto niyong maglabas ng statement? Tanong niya. Sige, pero bago yan, may babae doon na pwedeng mamatay within days. If you want to be the board that voted no, then say it out loud. Nagkatinginan ang mga direktor. Walang sumagot. Kasi madaling sabihin sa papel, pero mahirap sabihin ng may pangalan at muka.
Si Darius ang unang bumitaw ng katahimikan. You're cornering us emotionally, Gabriel. That's not leadership. Hindi rin leadership ang magtago sa likod ng spreadsheet. Habang may taong nahihirapang huminga, balik ni Gabriel. Tumaas ang boses ni Yasmin. Unang beses sa meeting. Stop it. You are not a saint. You of the CEO. You have responsibilities to thousands of employees. Exactly. Sagot ni Gabriel, matalim. At kung ang kumpanya natin ay hindi kayang tumayo sa ideya na ang buhay ng isang tao ay mahalaga, then what kind of company are we? Umiling si Celia Morante. Noble words, but what's your plan? Dito tumingala si Gabriel, parang handa na. My plan is to remove this issue from corporate funds entirely. Good. Mabilis na sagot ni Yasmin. Then stop using our name. Hindi. I will use my own assets, sabi ni Gabriel. And if my assets aren't enough, I will liquidate. Napaangat ang kilay ni Darius. Liquidate what? Ngumiti ng bahagya si Gabriel, pero walang saya. My controlling stake. Tumahimik ang boardroom na parang binuhusan ng malamig na tubig. Gabriel, pabulon na sabi ni Yasmin. Are you insane? Hindi, sagot niya. Sober ako. Sumingit si Selwyn na nakapasok na sa dulo. Tahimik kanina. Boses abogado. Sir Gabriel is within his rights to sell his personal shares. However, the board should be aware. If the controlling stake is sold, it may trigger change of control provisions in certain agreements. Which means chaos, singit ni Celia Morante. Which means, dagdag ni Darius, nakaniting delikado. Opportunity, napatingin si Gabriel kay Darius. So that's it. You've been waiting. Hindi itinanggi ni Darius. Business is waiting, Gabriel. Some of us wait better than others. Sa gitna ng tensyon, tumayo si Yasmin at lumapit kay Gabriel. Halos pabulong pero maririnig ng lahat. If you do this, you destroy everything we built. You destroy us. Gabriel tumingala. You mean I destroy the version of us that only exists when people stay silent? Namutla si Yasmin. Sa unang pagkakataon, nawalan siya ng control sa narrative. Fine, sabi ni Celia Morante, mas practical. If you're serious, show us proof. Who is your buyer? You can't just say it. Give me 24 hours, sagot ni Gabriel. I'll bring terms. 24? Natawa si Darius. You think this is a grocery run? Time is what I don't have, sagot ni Gabriel, tumayo rin. May naghihintay ng hinga. Lumapit si Selwyn. Sir, if you proceed, we need to structure this as a personal transaction, not a company expense. We also need to prepare for backlash. Prepare, utos ni Gabriel. And Selwyn, make sure the hospital gets the funds today. No delays. Paglabas ni Gabriel sa boardroom, ramdam niyang may bumitaw na tali sa dibdib niya. Pero kasunod noon, may bagong bigat. Alam niyang ang gagawin niya ay magbubukas ng digmaan. Sa loob ng elevator, tumunog ang phone niya. Message from Ramon. Sir, may reporter sa lobby. And may staff na nagtatanong kung totoo raw na magbebenta kayo. Hindi sinagot ni Gabriel agad. Sa halip, tinawagan niya si Benicio. Benicio, sabi niya, balik tayo sa klinik. I want to see her before I sign anything. Opo, sir. Sagot ni Benicio, walang alinlangan. Habang bumibiyahe pabalik, sa loob ng kotse, nag-iisa si Gabriel sa likod. Sa bintana, dumadaan ang mga ilaw ng syudad. Naalala niyang kapatid niyang minsang nakahiga sa ospital at siya, bata rin, na walang magawa habang ang mga matatanda sa paligid nag-uusap tungkol sa connections at reputation. Naalala niya ang huling gabi na sinabi ng ama niya, "We can't risk scandal." At kinabukasan, wala na ang katatid niya. Ngayon, may pagkakataon siyang baguhin ang ending ng kwento ng ibang tao kahit masira ang sarili niyang mundo. Pagdating sa klinik, bumungad sa kanya ang amoy ng gamot at ang tunog ng oxygen. Sa hallway, naroon si Eira, nakaupo pa rin, pero ngayon mas payat ang mukha, mas malalim ang mata. Tumayo si Eira nang makita siya. Sir, lumapit si Gabriel, dahan-dahan. Kamusta si mama mo? Pinatransfer na po siya. Sagot ni Eira, naninginig.
Sabi po ni Doc, kailangan po talagang bilisan. Tumango si Gabriel. Saglit niyang tiningnan ang munting tren sa kamay ng bata. At sa sandaling iyon, parang may pangakong bumuo sa dibdib niya. Hawakan mo lang yan, sabi niya. Hindi mo kailangang magbenta ng kahit ano. Ako ang magbebenta. Hindi alam ni Eira paano sasagot. Umiyak lang siya, tahimik, pero hindi na puro takot. May haling pag-asa na parang unang sinag ng araw sa bahay nilang maliit. Sa dulo ng hallway, si Yasmin dumating rin, kasama si Darius. Hindi na boardroom ang laban ngayon. Nasa ospital na sila, sa harap mismo ng taong pinag-uusapan nila na parang numero. Tumingin si Yasmin kay Gabriel, at sa tingin na iyon, malinaw ang babala. Itutuloy mo ito, hindi na tayo magkasama. Tumingin si Gabriel pabalik, mas malinaw ang sagot kahit hindi niya sinasabi. Kung pipiliin ko kayo, may mamamatay. At habang inililipat si Maribel sa stretcher para sa transfer, habang humahabol si Nurse Sachi at Dr. Liora sa huling instructions, habang si Eira hawak ang munting tren na parang dasal, nagsimula ng gumulong ang mas malaking makina. Ang bentahan ng pangalan at kapangyarihan, hindi para sa luho, kundi para lang sa isang simpleng bagay na matagal nang hindi binibili ng pera. Isang pagkakataong mabuhay. Hindi pa tapos ang pag-ikot ng mga gulong ng stretcher, pero parang may isang mas malaking gulong na umiikot sa likod ng lahat. Yung gulong ng desisyong ni Gabriel na ako ang magbebenta. Habang inililipat si Maribel papunta sa ambulansyang pang-transfer, may mamataong sumunod hindi dahil concern, kundi dahil curious. Mga staff, ilang security at pati isang reporter na nakasingit sa lobby bago pa napigilan ni Benicio. Walang video. Matigas na utos ni Benicio. Hinarang ang camera phone ng reporter. Medical emergency ito. Public interest, giit ng reporter. Public interest is privacy. Balik ni Benicio at tiningnan ang ID ng lalaki hanggang umatras ito. Sa tabi ng ambulansya, si Dr. Liora may hawak na folder. Mabilis magbilin sa transfer team. Monitor oxygen saturation. She's unstable. If she decompensates, divert to nearest ER. Si Nurse Sachi naman, hawak ang kamay ni Eira sandali. Anak, sasama ka sa amin ha? Pero wag kang magpanik kapag maraming tubo. Normal yon. Tumango si Eira, pero nanginginig ang tuhod. Bago siya sumakay, lumingon siya kay Gabriel. Nandoon din si Yasmin at Darius sa di kalayuan. Parang mga aninong may dalang kontrata, imbes na bulaklak. Sir, mahina ang tawag ni Eira. Halos hindi marinig sa ingay. Sasama po ba kayo? Tumingin si Gabriel sa ambulansya, tapos sa bata. Oo, sagot niya, diretso. Hindi ako lalayo. Hindi niya sinabi na sa bulsa ng coat niya. May nakaprint na draft term sheet na inihanda ni Selwyn. Hindi niya sinabi na sa phone niya, may scheduled call sa isang buyer. Isang private equity group na dati niyang tinanggihan. Hindi niya sinabi na sa oras na mag-sign siya, mawawala ang hawak niya sa kumpanyang pinaghirapan ng mga De Vega. Pero ramdam ni Eira ang bigat ng oo na iyon. Hindi pangako lang, kundi paninindigan. Pagdating sa mas malaking ospital, mas malaki ang mundo, mas malamig ang ilaw, mas matindi ang tunog ng mga makina. Dinala si Maribel sa admitting area at ilang minuto lang dumating ang thoracic team. Isang lalaking doktor ang lumapit. May matalim na titig at mabilis magsalita. Si Dr. Marius Inco, thoracic surgeon. Patient is Maribel Lantaka? Tanong niya, tumitingin sa chart. We need to move fast. Prepare for imaging and we might need ICU stabilization. Sumunod ang isang ICU nurse na mukhang sanay sa gulo. Si Nurse Kina Sahardo. Nag-clip ng ID sa dibdib at nagtanong agad, sino ang immediate family? Si Eira nagsimulang magsalita, pero naunahan siya ni Gabriel, maingat. Anak siya, minor. No other listed relatives. Napalunok si Nurse Kina. Okay, we'll coordinate with Medical Social Service. May social worker ba kayo? Parang sinagot ng tadhana ang tanong dahil dumating ang isang lalaking may dalang forms at may pagod na ngiti, si Rico Kiko Tansyongko, medical social worker. Good evening, sabi niya.
Tumingin kay Eira. Ikaw si Eira? Halika, lalakad tayo sandali para ma-explain ko yung assistance at consent process. Nang marinig ni Eira ang assistance, parang may konting liwanag. Pero bago pa siya sumunod, may narinig siyang boses na pamilyar sa likod, si Yasmin. Tila hindi mapakali na hindi siya ang may kontrol sa kwento. Gabriel, tawag ni Yasmin, halatang pinipigilan ng inis. We need to talk. Now. Pumingin si Gabriel kay Eira muna. Sumama ka kay Kiko. I'll be right here. Lumakad si Eira kasama si Kiko papunta sa social service desk. Habang naglalakad, naisip niya kung gaano kabilis magbago ang buhay. Kahapon, pinapaalis sila sa upahan. Ngayon, nasa ospital sila na parang nasa ibang planeta. Sa desk, ipinaliwanag ni Kiko ang proseso sa simpleng Tagalog. Eira, may mga programa tayo. Malasakit, guarantee letters, charities. Pero to be honest, matagal ang papel. Ang bilis lang ang emergency, mabagal ang sistema. Kaya kailangan natin ng bridging funds habang inaayos. Bridging funds? Ulit ni Eira, nalilito. Pansamantalang pantawid, sagot ni Kiko. Hanggang maaprubahan yung tulong. Wala po kami nun, mahina niyang sabi. Tumango si Kiko, parang sanay na marinig iyon. Kaya andito ka, gagawan natin ang paraan. At may mga taong, minsan, tumutulong. Tumigil si Eira. Alam niyang tinutukoy nito si Gabriel. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Parang may utang na hindi niya kayang bayaran. Samantala, sa kabilang hallway, hinarap ni Yasmin si Gabriel. Kasama pa rin si Darius. Parang shadow na nakangiti kapag may gulo. Are you enjoying this? Tanong ni Yasmin. Mababa ang boses, pero may lason. The drama? The savior role? Hindi, sagot ni Gabriel. I'm trying to keep someone alive. By ruining your own company, singit ni Darius, nakapamulsa. Which, by the way, is going to ruin thousands of lives if you mishandle. Gabriel tumingin kay Darius. You keep using employees as a shield, but you don't care about them. You care about owning the board. Smart people care about power, sagot ni Darius walang hiya. Power solves problems. Not this one, sagot ni Gabriel. Lumapit si Yasmin, mas malapit, halos pabulong. I've been with you through scandal control, through family issues, through investor tantrums, and you're throwing it away for a stranger? Stranger? Ulit ni Gabriel, parang tinik. She has a name and a child. Napapikit si Yasmin, parang napagod sa moral lecture. Then do it quietly. Pay. Transfer. And stop making it public. Public? Tiningnan siya ni Gabriel. You were the one who dragged directors to the clinic. You were the one who treated her like a risk. Saglit na natahimik si Yasmin. Sa katahimikang iyon, dumating ang tawag ni Selwyn. Sumagot si Gabriel, tumalikod kay Yasmin. Sir, boses ni Selwyn sa phone, mabilis. The potential buyer wants to meet tonight. They're willing to purchase your controlling stake with expedited closing, pero aggressive ang terms. Essentially, you step away. Schedule the meeting, sagot ni Gabriel. Walang pag-aalinlangan. Narinig ni Yasmin ang controlling stake at biglang namutla. You're really doing it. Kung kailangan, sagot ni Gabriel. Si Darius ngumiti, parang nakakita ng regalo. Expedited closing? Interesting. Pinapunan siya ni Gabriel ng tingin. You won't be the buyer. Maybe not, sagot ni Darius. But the market is fluid. Bumukas ang pinto ng ICU area. Lumabas si Nurse Kina, nagmamadaling lumapit kay Gabriel. Mr. De Vega, we need a decision. The patient is deteriorating. Dr. Yinko recommends ICU admission now. We need deposit confirmation and consents. Tumango si Gabriel. You'll have the deposit. Sir, dagdag ni Nurse Kina, once in ICU, daily costs are high. We can try to get guarantee letters, but I know, putol ni Gabriel. Just do what you have to do clinically. Sa loob, dinala si Maribel sa ICU. Nagsisindi ang mga monitor, umiilaw ang numbers, tumutunog ang machines. Sa salamin, nakita ni Eira ang nanay niya na parang may mga tali sa katawan, tubes, lines, mask. Napahawak siya sa dibdib at sa munting tren sa bulsa ng jacket niya.
Lumapit si Dr. Marius Yinko kay Gabriel at kay Era. Hawak ang scan. We need to do a procedure to stabilize her breathing. There's significant compromise. I can't guarantee outcomes, but delaying is worse. Nang marinig ni Era ang can't guarantee, parang umikot ang mundo. Dok, mamamatay po ba si Mama? Tumingin si Dr. Inko sa bata at sa unang beses bumagal ang boses niya. Hindi tayo magbibigay ng timeline. Ang gagawin natin, lalaban tayo. Pero kailangan ng mabilis na desisyon at suporta. Umiling si Era, umiiyak. Wala po akong, hindi niya natapos. Kasi dumating si Gabriel, inilapag ang kamay sa balikat niya. Hindi magaan, pero steady. Era, sabi niya, mababa ang boses, gawin mo lang ang kaya mong gawin. Manatili, huminga, at magtiwala. Hindi nga sinabi, pero sa loob ng dibdib niya, may isa pang pangako. Bago matapos ang gabing ito, pipirma ako, kahit mawala ang lahat. Sa may waiting area, nakita ni Ramon Esguera na dumating din, dala ang laptop at mga printouts. Sir Gav, bulong niya, I found something. Email threads. Darius has been pushing to weaken your position for months. And Yasmin, she's been coordinating messaging. Tumingin si Gabriel sa papers, pero hindi niya binasa agad. Later, sabi niya, not now. Sir, pakiusap ni Ramon, if you step down without protection, they'll bury you. They'll make you the villain. Tumahimik si Gabriel, saka tumingin sa ICU glass. Sa loob, si Maribel lumalaban sa bawat hinga. Sa labas, ang kumpanya niya lumalaban sa bawat headline. Ramon, sabi ni Gabriel, kung maging villain ako sa kwento nila, pero buhay siya, I can live with that. Sa puntong iyon, dumating si Benicio. Seryoso ang mukha. Sir, the buyer's people are downstairs. Conference room reserved. Tumingin si Gabriel kay Era. Nandoon ang bata, nanginginig pero nakatayo pa rin. Nandoon din si Yasmin sa gilid, nakatingin na parang may nilulunok na galit at takot. Huminga ng malalim si Gabriel. Okay, sabi niya, parang paghakbang sa bangin. Let's do it. At habang nagsasara ang pinto ng conference room sa baba, habang nagsisimula ang usapan tungkol sa presyo ng shares at kapalit ng kontrol sa taas. Patuloy na umiilaw ang monitor sa ICU. Paalala na kahit matapos ang sakripisyo, hindi pa tapos ang laban. Hindi narinig ni Era ang mga salitang closing, valuation haircut at change of control na pinag-uusapan sa conference room sa ibaba. Pero naramdaman niya ang epekto ng mga iyon sa mukha ni Gabriel nang bumalik ito sa waiting area. Parang may tinanggal na bigat at sabay may idinagdag na sugat. Hindi siya umiiyak. Hindi siya sumisigaw. Ang tahimik niyang paghinga ang mas nakakatakot. Parang isang taong nagdesisyong tapusin ang isang kabanata ng walang seremonya. Lumapit si Era, dahan-dahan. Hawak pa rin ang munting tren. Sir, okay na po ba? Tumingin si Gabriel sa bata at sa unang beses, may bahagyang lambot sa mata niya. Okay na, sagot niya. May pondo na. Tuloy ang gamutan. Parang may naalis na bato sa dibdib ni Era. Napaupo siya sa upuan, nanginginig ang kamay. At doon lang siya umiyak ng tahimik. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil may naramdaman siyang pag-asa na parang ilaw sa dulo ng mahabang hallway. Sa kabilang banda, si Nurse Kina lumapit at nagbigay ng update. She's in ICU, stable for now after the procedure. Dr. Inko says the next 24 hours are critical, but she responded. Salamat po, bulong ni Era, kahit hindi niya alam kung kanino niya talaga sinasabi. Sa nurse, sa doktor o sa Diyos. Habang lumilipas ang mga araw sa ospital, nagsimulang gumana ang makina ng sistema. Si Kiko, ang social worker, unti-unting nakakuha ng guarantee letters at charity support. Si Nurse Sachi, kahit hindi na niya duty sa malaking ospital, dumadalaw paminsan-minsan para kumustahin si Era. Dala ang simpleng pagkain, minsan librong pambata para may mabasa siya habang nagbabantay. Anak, sabi ni Nurse Sachi isang gabi, inabot ang maliit na notebook. Isulat mo dito yung mga araw na gumagaling si Mama. Para kapag natakot ka, may mababalikan kang ebidensya na lumalaban kayo. Tinanggap ni Era ang notebook na parang regalo.
Salamat po, Ate Sachi. Ate na, natatawang sagot ni Nurse Sachi kahit may pagod sa mata. Si Gabriel, sa kabilang mundo, nagsimulang mawala sa dating eksena ng kumpanya. Hindi na siya ang CEO na laging nasa headline ng business sections. Sa mga unang linggo, puro tawag ang pumapasok. Investors, journalists, old friends na biglang curious at mga empleyadong takot sa kinabukasan. Isang gabi, nakaupo siya sa kafeterya ng ospital, harap ang kape na hindi niya iniinom. Dumating si Ramon Esguera, dala ang laptop at isang envelope. Sir Gav, sabi ni Ramon, hindi na PR voice, tao na. I resigned. Tumingin si Gabriel. Why? Because they're using you as the fall guy. Sagot ni Ramon, seryoso. At kasi mali ako. Nung una, gusto kong gawing content yung nangyari. Akala ko yun ang trabaho. Pero nung nakita ko si Eira, yung laruan, napahiya ako sa sarili ko. Tahimik si Gabriel. You don't have to resign. Kailangan, sagot ni Ramon, I brought something. Inilapag niya ang envelope. Email prints. Darius has been engineering your removal. And Yasmin, she's not just reacting. She's coordinating. Hindi binuksan agad ni Gabriel. Sa halip, tumingin siya sa ICU hallway. Later, ulit niya. First, I want them alive. Umupo si Ramon, huminga ng malalim. Then let me help in a way that's not PR. Let me help protect you. Kasi kung wala ka, they'll crush you, and Ira will blame herself. Parang may kumurot sa dibdib ni Gabriel sa huling linya. Hindi niya gustong bitbitin ni Ira ang guilt habang buhay. Okay, sabi niya, but quietly. Samantala, sa barangay, kumalat na ang balita. Si Aling Sinda na dati matapang, biglang nagkaroon ng kaba nang dumating ang mga tao ni Benicio sa inuupahan nila. Hindi para manakot, kundi para siguraduhin na hindi gagalawin ang gamot ni Maribel at Ira habang nasa ospital sila. Pero hindi ibig sabihin nun, naging mabait si Aling Sinda. Sa likod ng mga kapitbahay, nagkukwento siya. Ewan ko ba kay Maribel? Sabi niya kay Aling Dory sa tindahan. Lakas magpaawa. Nako, baka kabit yan ng CEO. Kaya ganyan. Narinig yon ni Pastor Otoniel Ribas na dumaan para bumili. Tiningnan niya si Aling Sinda. Matalim pero kalmado. Aling Sinda, ang dila po parang kutsilyo. Baka yung sinasaksak niyo, kayo rin ang masugatan. Natahimik si Aling Sinda pero hindi nagsorry. Sa melodrama ng buhay, may mga taong mas pinipiling maging kontrabida kaysa aminin ang mali. Pagkalipas ng ilang linggo, lumabas si Maribel sa ICU at nailipat sa step-down unit. Hindi pa siya fully okay, pero nakakahinga na siya ng mas maayos at kaya na niyang magsalita nang hindi agad inuubo. Sa unang araw na medyo malakas siya, hinanap niya si Eira. Anak, mahina niyang sabi, pinipilit umupo. Lumapit ka. Lumapit si Eira. Hawak ang notebook na bigay ni Nurse Sachi. Ma! Hinaplos ni Maribel ang buhok ng anak, nangingilid ang luha. Pasensya na anak, kung naging malakas lang ako, kung hindi kita pinahirapan. Umiling si Eira, mabilis umiyak. Hindi mo pong kasalanan, ma. Ako nga po, munti ko nang ibigay yung tren. Napakunot noo si Maribel. Bakit? Para po gumaling ka. Bulong ni Eira, parang nahihiya. Tumulo ang luha ni Maribel. Anak, hindi natin kailangang ibenta ang alaala ng papa mo para mabuhay. Hindi ko po binenta. Mabilis na sabi ni Eira. Binalik po ni Sir Gabriel. Nabanggit ang pangalan ni Gabriel at napatingin si Maribel sa pintuan. Parang may halo ang emosyon, hiya, pasasalamat at takot. Kinabukasan, dumalaw si Gabriel sa kwarto. Hindi siya nakasuit. Simple lang, plain shirt, jacket at pagod na mata. Pero iba ang aura niya, parang may nawala sa kanya pero may nahanap din. Ma'am Maribel, bati niya. How are you feeling? Pinilit ni Maribel umupo, nanginginig ang kamay. Sir, hindi ko po alam paano magpapasalamat. Wala po kaming... Stop! Putol ni Gabriel. Mahinahon pero matigas. Wala tayong utang-usapan. Focus on getting better. Tumayo si Eira sa gilid. Tahimik, pero nagniningning ang mata. May gustong sabihin,
pero nahihiya. Eira, sabi ni Gabriel, napansin siya. Show me the notebook. Inabot ni Eira ang notebook. Binuklat ni Gabriel ang ilang pahina. Nakasulat doon, Day 1 gumalaw kamay ni Mama. Day 3 nakangiti si Mama. Day 10 nakasalita si Mama ng salamat. Mga simpleng salita pero may bigat na parang dokumento ng buhay. Ngumiti si Gabriel ng bahagya. Good, sabi niya. Keep writing. Paglabas ni Gabriel sa kwarto, inabutan siya ni Benicio sa hallway. Sir, update. The buyer closed. You are officially stepping down. Media will pick it up within 24 hours. Tumango si Gabriel, parang inaasahan. Okay. Also, dagdag ni Benicio, may mga supporters sa staff. May mga galit din. Pero marami ang nagtataka bakit mo ginawa. Huminga ng malalim si Gabriel. Hindi nila kailangang maintindihan na yon. Sa araw ding iyon, dumating si Maestra Digna Abad sa ospital. May dalang maliit na envelope at isang laminated paper. Eira, sabi niya, ngumiti. May scholarship referral ako para sa'yo. Hindi ito pangako, pero simula. Nang marinig ni Eira ang scholarship, parang may bagong pinto sa mundo niya. Maestra, totoo po? Oo, sagot ni Maestra Digna. At kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Sa gabing iyon habang natutulog si Maribel, naupo si Eira sa bintana ng hospital ward. Sa kamay niya, ang munting tren. Sa tabi niya, ang notebook. Sa labas, ang syudad na hindi tumitigil. Sa kabilang mundo sa isa pang gusali, si Yasmin at Darius nakaupo sa bagong meeting, hindi nakasama si Gabriel. Naka-display ang headline drafts. De Vega CEO steps down amid charity controversy. Naka-ready ang narrative. See? Sabi ni Darius, kalmado. He removed himself. Sumagot si Yasmin, pero hindi masaya ang boses. He removed himself and he made us look like monsters. Ngumiti si Darius. Monsters win when people forget. Pero sa ospital, hindi nakakalimot si Eira. At sa bawat pahina ng notebook, sa bawat hinga ni Maribel, may bagong simula na unti-unting nabubuo sa gitna ng pagguho. Hindi dahil bumait ang mundo, kundi dahil may ilang taong piniling lumaban kahit masakit ang kapalit. Hindi pa man tuluyang nakaapak si Maribel sa labas ng ospital, kumalat na sa buong lungsod ang balitang bumaba na si Gabriel de Vega sa pwesto. Sa TV sa waiting area, dumaraan ang headline sa ibaba ng screen na parang simpleng anunsyo lang. Pero para kay Eira, parang may kumalabog na pinto sa mundo. Mahinang sabi ni Eira habang nakaupo sila sa step-down unit. Si Sir Gabriel wala na raw po sa kumpanya. Huminga ng malaling si Maribel, hawak ang dibdib, pero hindi na tulad dati na parang lulubog siya. Narinig ko rin, sagot niya, mahina pero malinaw. Anak, ayoko mang isipin, pero baka dahil sa atin, umiling si Eira, mabilis, parang ayaw marinig ang salitang iyon. Hindi po dapat, hindi po namin ginusto. Sumingit si Nurse Kina na dumaan para mag-check ng IV line. Hindi nyo kasalanan, sabi niya, diretso. May mga tao talagang gustong gumawa ng storya na may kontrabida at bida. Pero ang totoo, ang sakit, walang pinipili. Pag-alis ni Nurse Kina, dumating si Kiko, ang social worker, hawak ang isang folder na makapal. Good news, sabi niya. May guarantee letters na tayo from 2 charities. May partial coverage na sa meds. Pero huminto siya saglit. Pumingin kay Maribel. Kailangan nyo pa rin ng follow-up care paglabas nyo. Maintenance, check-ups, hindi ito isang gamutan lang. Tumango si Maribel, parang tinatanggap na ang bagong buhay. Handa po akong magtrabaho ulit kapag kaya ko na. Work, sabat ni Kiko, pero dahan-dahan. At may isa pa, yung housing issue nyo. Nakausap ko na si Pastor Otoniel. May temporary room daw sa church compound habang nagre-recover ka. Napatakip si Maribel sa bibig. Pastor, grabe po. Nakakahiya. Mas nakakahiya ang pabayaan kayong bumalik sa stress, sagot ni Kiko. At saka hindi ito limos. Community ito. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang kulay ni Maribel. Hindi pa siya malakas, pero nakakalakad na siya ng ilang hakbang. Nakakakain na siya. At kapag nakangiti siya kay Eira, parang may bagong sinag sa mata ng bata. Pero habang umaangat ang isang buhay, may ibang buhay na sinasadyang ibagsak. Isang umaga, dumating si Ramon Esguera sa ospital. Hindi na naka-company polo, kundi simpleng damit.
May eye bags pero mas buo ang tindig. Kasama niya si Attorney Selwyn Prado. May dalang mas malaking folder. "Sir," sabi ni Selwyn kay Gabriel na nakaupo sa cafeteria. Lumalakas ang narrative nila. They're framing this as charity controversy, na para bang nagkamali ka. Umupo si Gabriel, tahimik. "Let them talk." "Hindi pwede," singit ni Ramon. Halatang galit sa sarili niyang dating trabaho. "Sir, they're not just talking. They're deleting internal records, rewriting timelines. They're telling employees na ikaw ang dahilan ng instability." Napaangat ang tingin ni Gabriel. "And the employees?" "Taot," sagot ni Ramon. "May layoffs na nagsisimula. At guess who they blame? Ikaw." Saglip na tumahimik si Gabriel. Hindi na ito tungkol sa ego. Tungkol ito sa mga taong hindi niya gustong masaktan. Pero nasasangkot dahil sa mga taong gustong manalo sa boardroom. "Anong meron tayo?" tanong ni Gabriel kay Selwyn. Binuksan ni Selwyn ang folder. "We have email threads showing coordination between Darius and certain directors, strategic weakening of your position, and possible misrepresentasyon sa investor updates. We also have records of Yasmin pressuring clinic staff to treat the case as PR risk. Enough for a case?" tanong ni Gabriel. "Enough to start," sagot ni Selwyn. "But it's messy, and you'll be painted as vindictive. They'll say you're just bitter." Ngumisi ng bahagya si Gabriel. Walang saya. "Vindictive? I sold my stake. I walked away. What more do they want? My silence forever." Sumingit si Ramon, mas mahinahon. "Sir, if you don't protect your name, Ira will be dragged. They'll find a way to make her story look staged." Parang may dumulas na yelo sa dibdib ni Gabriel. "Touch the child and I will burn them," sabi niya, mahina pero may apoy. Sa parehong araw, sa isang press briefing ng kumpanya, lumabas si Yasmin Alcaraz sa harap ng mga kamera. Maganda ang ayos, controlled ang ngiti. "De Vega Holdings remains strong," sabi niya. Mr. Gabriel De Vega chose to step down for personal reasons. The company respects his decision. Regarding the viral outreach incident, we remind the public that our programs follow protocols and partnerships. We encourage those needing help to coordinate through proper channels. Sa likod ng mga salitang proper channels, may mensaheng mas matalim. Huwag lumapit sa amin ng diretsahan. Pagkatapos ng briefing, nakaupo si Yasmin sa opisina. Sumingit si Darius, relaxed. "You did well," sabi ni Darius. "Now, we just wait for the public to forget." Hindi sumagot agad si Yasmin. Nakatitig siya sa monitor kung saan may replay ng isang clip. Si Eira sa ospital hallway, nanginginig ang kamay, hawak ang munting tren. May mga tao sa comments na nagagalit. May mga taong naiiyak at may mga taong nagdududa. "I hate that he made me look like a villain," bulong ni Yasmin. Tumawa si Darius, mahina. "Villain is a costume. You wear it until you win." Pero sa kabilang panig ng lungsod, hindi costume ang villainy. Totoo itong nararamdaman ni Eira sa anyo ng mga bulong at tingin. Pagkalabas ni Maribel sa ospital at paglipat nila sa temporary room sa church compound, dumalaw si Maestra Digna, may dalang mga worksheet at bagong ballpen. "Eira," sabi niya, "may mga bata sa school na nag-uusap. May nagsasabing artista ka raw. May nagsasabing bayad daw yung video." Namutla si Eira. "Hindi po totoo. Alam ko." Mahinahon na sagot ni Maestra Digna. "Pero kailangan mong maging matatag. At kung may mang-bully, sabihin mo sa akin." Nang gabing iyon, narinig ni Maribel ang anak niyang umiiyak sa maliit na silid. Lumapit siya, dahan-dahan, at nakita si Eira na nakatingin sa munting tren. "Anak," mahinang sabi ni Maribel, "bakit ka umiiyak?" "Ma," singhot ni Eira. "Sabi nila, kasalanan ko daw kaya nawalan si Sir Gabriel." Sabi nila, ginamit ko daw yung laruan para maawa siya. Parang may kutsilyong tumusok kay Maribel. Umupo siya sa tabi ng anak kahit masakit ang katawan. "Eira, makinig ka sa akin. Ang totoo, hindi mo ginamit ang laruan. Inialay mo ang pinakamahalaga mong bagay dahil mahal mo ako. Yun ang katotohanan." "Pero ma, yung mga tao,
Hindi lahat ng tao, sagot ni Maribel. Pinunasan ng luha ng anak. May mga tao ring tulad ni na Ate Sachi, Maestra Digna, Pastor Cotoniel, at si Gabriel. Hindi sila naniniwala sa kasinungalingan. Kinabukasan, dumalaw si Gabriel sa church compound kasama si Benicio at Ramon. Hindi siya dumating na may motorcade. Tahimik lang. Pero nang makita siya ni Eira, tumayo agad ang bata, parang may biglang lakas. "Sir!" tawag niya. Nanginginig ang boses. Lumapit si Gabriel. Tumingin kay Maribel na nakaupo sa upuan. May kumot sa balikat. "How are you?" "Mas okay na po," sagot ni Maribel. Pero may guilt sa mata. "Sir, pasensya na po kung dahil sa amin." "Stop apologizing," putol ni Gabriel. "Mas malambing ngayon kaysa dati. You're alive. That's the point." Sumingit si Ramon. Seryoso. "Eira, may kumakalat na posts. We're working to take down misinformation. Pero, we might need a statement from you and your mom. Hindi para magpaawa, kundi para sabihin ang totoo." Nanlaki ang mata ni Eira. "Statement? Sa kamera po?" Umiling si Gabriel. "Only if you're ready. Walang pipilit sa'yo." Tahimik si Eira. Sa loob niya, gusto niyang magtago. Pero naalala niya ang sinabi ni Nurse Sachi. "Isulat mo ang ebidensya ng paglaban." Naalala niya ang notebook. Mga araw na gumalaw ang kamay ni Mama. Mga araw na nakangiti siya. Tumingin siya kay Gabriel. "Sir, kung magsasalita po ako, hindi po ba kayo mas lalong masasaktan?" Tumingin si Gabriel sa malayo. Parang nakikita ang boardroom sa alaala. "Nasaktan na ako," sagot niya. "Pero ang mas masakit ay kapag hinayaan nating maging kasinungalingan ang katotohanan." Sa dulo ng bakuran ng simbahan, may isang taong nakatingin mula sa sasakyan. Hindi kilala ni Eira, pero kilala ni Ramon. Isa sa mga tauhan ni Darius. Nagmamasid, kumukuha ng litrato, naghahalap ng butas. Napansin ni Benicio at agad lumapit. Matalim ang tingin. Tumakbo ang tauhan palayo, pero naiwan ang mensahe. "Hindi pa tapos. Minamanmanan kayo." Nang gabing iyon, habang nakahiga si Maribel at natutulog si Eira, nakaupo si Gabriel sa labas ng maliit na silid, kausap si Selwyn sa phone. "Selwyn," sabi niya, mababa ang boses. "File what you need. Not for revenge, for protection." "Opo," sagot ni Selwyn. "But sir, this will be war." Tumingin si Gabriel sa pinto kung saan natutulog ang mag-ina. Then so be it. At sa kabilang panig ng lungsod, si Darius nakangiti habang tinipingnan ang reports. "They're gathering," sabi niya kay Yasmin. "Good. The tighter they cling, the easier to snap." Hindi sumagot si Yasmin. Sa mata niya, may kaba na hindi niya matanggap. Sa lahat ng laban niya, na yun lang siya nakaharap sa kalaban na hindi takot matalo. Sa gitna ng bagong simula ni na Maribel at Eira, sumisibol ang isa pang realidad na kapag may taong iniligtas, may taong gaganti. At ang paghihiganti ng mga naiwan, hindi laging sa kamao dumarating. Minsan sa kwento, sa tsismis, at sa kapangyarihang gustong burahin ang isang batang may hawak na munting tren. Hindi na nawala sa isip ni Eira yung sasakyang nakaparada sa dulo ng bakuran ng simbahan. Yung pakiramdam na minamanmanan sila na parang kahit nasa tahimik na lugar. May matang naghahanap ng pagkakamali. Sa bawat araw na dumadaan, mas lumalalim ang takot niya. Hindi dahil babalik ang sakit ng nanay niya, kundi dahil baka bumalik ang mundo para bawiin ang konting kapayapaan na nakuha nila. Sa umaga, pinilit ni Eira bumalik sa paaralan. Kasama niya si Maestra Digna Abad sa gate, parang bantay na hindi nangingilag. Kung may magsabi ng masama, bulong ni Maestra Digna, "Diretso ka sakin, huwag kang papatol." Tumango si Eira, pero ramdam niya ang mga tingin. Sa koridor, may mga batang bulungan. Sa likod, may isang grupo na humahagikgik. At sa unahan, naroon si Brigette Sarmiento, classmate na mahilig manguna sa chismis. Maputi ang panyo sa kamay, pero madumi ang bibig. O ayan na si Viral. Pahaging ni Brigette. Malakas para marinig ng iba. "Asa na yung CEO mo? Iniwan ka na ba?" Nanggigilid ang luha ni Eira, pero naalala niya ang notebook.
Day 10, nakasalita si Mama ng salamat. Hindi siya pwedeng bumigay dito. Hindi siya sumagot. Umupo siya sa upuan niya, inilabas ang lapis, at nagbukas ng notebook na parang panangga. Pero hindi natapos doon. Sa recess, may lumapit na lalaki, si Tomas Topper Ibarra, mas matandang estudyante sa kabilang section, kilalang mahilig mang-asar. "Uy, Eira," sabi niya, "pahiram nga ng laruan mo. Baka pag hinawakan ko, may CEO ring maawa sa akin." Nagtawanan ang ilan. Pinisil ni Eira ang strap ng bag, nanginginig. "Sakin to," sabi niya. "Mahina pero matalim. Huwag niyo kong gagaguhin." Galit siya, tawa ni Brigitte. Baka ibenta niya tayo pag kailangan niya ng views. Hindi na napigilan ni Eira. Tumayo siya, nanginginig ang balikat. "Hindi ko kayo kailangan. Hindi ko kailangan ng views. Gusto ko lang mabuhay yung mama ko." Natahimik ang ilan, pero may mga tumawa pa rin. Yung tawang para bang mas masarap manakit kaysa umintindi. At doon dumating si Maestra Digna, parang pagyong tahimik. "Brigitte, Topper, office, now." Namutla si Brigitte. "Ma'am, joke lang po." "Joke?" Tinaas ni Maestra Digna ang kilay. "Ang joke, may tumatawa at walang umiiyak. Sa'yo, may umiiyak." Habang dinadala sila sa office, napansin ni Eira ang isang babae sa gate, hindi taga-eskwela, naka-sunglasses, may phone na nakatutok sa loob. Napatigil ang dibdib niya. Parang may kumukuhang evidence, hindi para protektahan siya, undi para baliktarin. Nang hapon, pag uwi ni Eira sa church compound, saktong dumating din si Ramon Esguera. May dalang maliit na tripod at phone. Kasama niya si Kiko, ang social worker, at si Pastor Otoniel. "Eira," mahinahon na sabi ni Ramon, "hindi natin kailangang magpaawa. Gusto lang nating sabihin ang totoo." Para matigil ang kasinungalingan, nakaupo si Maribel sa mesa, hawak ang tasa ng salabat. Mas maayos na siya ngayon, pero halatang nabilis pa rin napagod. "Ramon," sabi niya, "natatakot ako. Baka lalo silang magalit." Sumagot si Pastor Otoniel kalmado. "Maribel, ang katotohanan parang ilaw. Masakit sa mata ng sanay sa dilim, pero yun ang kailangan." Tumahimik si Maribel saka tumingin kay Eira. "Anak, gusto mo ba?" Napalunok si Eira. Sa isip niya bumalik ang mga tawa sa paaralan. Bumalik ang sasakyang nakaparada sa labas. Bumalik ang mukha ni Gabriel na handang masira ang buhay niya para iligtas sila. Kung mananahinik siya, baka tuluyan silang burahin. "Opo," bulong niya. Kung para po hindi na nila maulit sa iba. Dumating si Gabriel sa gabing iyon, tahimik lang, kasama si Benicio. Hindi siya umupo sa gitna. Sa gilid lang siya, parang ayaw niyang maging bida. Pero ang presensya niya, sapat na para maramdaman ni Eira na hindi siya nag-iisa. "Ready?" tanong ni Ramon, hawak ang phone. Huminga ng malalim si Maribel. "Ready." Nagsimula ang recording sa simpleng setting, isang mesa, kaunting ilaw, tahimik na background. Walang dramatic music, walang script. Realistic, raw. "Magandang gabi," sabi ni Maribel. Medyo nanginginig ang boses. "Ako po si Maribel Lantaka. Nanay po ako ni Eira. At gusto ko lang pong sabihin ang totoo." Tumulo ang luha niya, pero hindi siya huminto. "Nakahimatay po ako sa outreach dahil matagal ko pong itinago ang sakit ko. Hindi ko po inisip na may tutulong. Hindi ko po inasahan na may taong tulad ni Sir Gabriel de Vega na hindi ako kilala pero pinili niyang tumulong." Lumipat ang kamera kay Eira, dahan-dahan. Hawak niya ang munting tren, pero hindi niya ito tinataas para magpaawa. Hawak lang, normal, parang bahagi ng buhay niya. "Ako po si Eira," sabi niya, nanginginig pero malinaw. "Hindi po namin ginusto sumikat. Hindi po namin ginusto na mawalan ng trabaho si Sir Gabriel. Ang gusto ko lang po, gumaling si Mama." Huminga siya. Pinunasan ang luha. "Yung laruan ko po, bigay po yan ni Papa bago siya namatay. Nung sinabi ko po na sa inyo na lang po, hindi po dahil gusto kong manloko. Natakot po ako. Bata lang po ako." Tahimik si Gabriel sa gilid, nakapikit, parang may hinahawakang alaala. Nagpatuloy si Eira, mas tumapang. At hindi po kinuha ni Sir Gabriel yung laruan. Binalik niya po. Sinabi niya po na hindi ko kailangang magbenta ng alaala para mabuhay si Mama. Pagkatapos ng recording, tahimik ang lahat.
Si Pastor Otoniel nagdasal ng maikli. Si Ramon agad mag-save ng file at siniguro na walang location tag. Okay, sabi ni Ramon, ipapadala ko kay Selwyn. We'll release it strategically. Tumango si Gabriel. Make sure they can't twist it. Sir, sabi ni Benicio, still, may risk. Darius has people watching. They might respond. At totoo nga, kinabukasan nang lumabas ang video statement sa isang independent page at hindi sa company channels, mabilis itong kumalat. Maraming tao ang naiyak, maraming nagpadala ng support, may mga nag-alok ng tulong, gamot, groceries, scholarship connections. Ngunit may mga nag-comment pa rin ng masama, mga taong kahit anong ebidensya, mas pinipiling maniwala sa chismis. Sa loob ng De Vega headquarters, nakita ni Yasmin ang video sa phone niya. Nasa meeting siya kasama si Darius at ilang directors. Nagbago ang mukha niya, hindi dahil naawa siya, kundi dahil ramdam niyang nabutas ang narrative nila. Darius, bulong ni Yasmin. This is getting sympathy traction. Mumiti si Darius, pero hindi nakampante. Then we counter. We question authenticity. We suggest manipulation. Paano? Tanong ni Yasmin. May kaba na. Sumagot si Darius, malamig. We find a weakness. Something in Maribel's past. Something in Gabriel's. Sa gabing iyon, tumawag si Selwyn kay Gabriel. Sir, sabi niya, mabilis. We have a problem. Someone is trying to dig into Maribel's medical history and employment records. Possibly to smear. Tumango si Gabriel kahit hindi siya nakikita. Protect them. Also, dagdag ni Selwyn, a whistleblower from inside, someone named Janelle Koo, is willing to testify that Darius pressured departments to fabricate internal memos about you. Napatingin si Gabriel sa malayo. Bring her in. Sa church compound, habang nagluluto si Maribel ng lugaw na may malunggay, unang beses niyang nagluto ulit ng hindi hinihingal. Lumapit si Eira, hawak ang notebook. Ma, sabi niya, may bagong entry ako. Ano yon? Tanong ni Maribel, mumiti. Pinuklat ni Eira ang notebook at binasa. Day 28. Nagsalita ako para sa totoo. Day 28. Hindi ako nag-iisa. Niyakap siya ni Maribel, mahigpit. Anak, proud ako sa'yo. Sa gilid ng bakuran, nakatayo si Gabriel, nakatingin sa langit na walang bituin dahil sa ilaw ng syudad. Lumapit si Benicio, may dalang jacket. Sir, sabi ni Benicio, they're escalating. Tumango si Gabriel, dahan-dahan. Let them. At sa gitna ng eskalasyon, may isang bagay na hindi na maibabalik. Ang katotohanang may boses. Kapag ang isang bata natutong magsalita, kahit gaano pa kalakas ang kontrabida, may posibilidad na magbago ang ending. Hindi dahil gumanda ang mundo, kundi dahil tumanggi silang manahimik. Hindi na parang bulong ang laban. Matapos lumabas ang video ni na Maribel at Eira, parang may nagbukas na gripo ng katotohanan. At kasabay nito, nagbukas din ang gripo ng mga taong gustong patayin ang katotohanan. Sa loob ng ilang araw, dumami ang messages sa phone ni Ramon. May mga anonymous accounts na nananakot, may mga nag-i-insist na scripted ang lahat, at may mga naglalabas ng malisyosong haka-haka tungkol kay Maribel. Pero sa kabila ng ingay, may isa pang ingay na mas malakas, ang suporta. May mga kapitbahay na dati nakikisilip lang ngayon ay nagdadala ng gulay sa church compound. May maliit na group ng mga magulang sa school na nag-send ng school supplies kay Eira. At may alumni association na nakarinig ng kwento at nagpadala ng promise na tutulong sa scholarship ni Eira. Hindi dahil viral siya, kundi dahil nakita nilang may tapang siyang bihira sa bata. Isang hapon, dumating si Kiko sa church compound, dalang folder at isang pirmahang papel. Maribel, sabi niya, approved na ang medical assistance for your follow-up labs and maintenance meds for the next 6 months. After that, we re-evaluate. Napaupo si Maribel, napahawak sa dibdib. Pero ngayon, hindi dahil hinihingal,
kundi dahil nabigla sa ginhawa. Totoo ba yan? Halos pabulong. Oo, sagot ni Kiko. Ngumiti. At may isa pa. May donor group na gusto kayong tulungan sa livelihood habang nagre-recover ka. Hindi negosyo agad ha. Skills training muna. Tumulo ang luha ni Maribel. Hindi ko alam paano magpapasalamat. Magpagaling ka, sagot ni Kiko. Yun ang bayad. Sa kabilang banda, sa opisina ng isang law firm, nagsimula na ang mas formal na laban. Nasa conference room si Attorney Selwyn, kasama si Gabriel, Ramon at isang babaeng naka-plain blouse na halatang kinakabahan, pero pilit matatag, si Janelle Ku, ang whistleblower. Janelle, mahinahon na sabi ni Selwyn, "We will not force you, but if you want to proceed, you need to tell the truth, clearly." Tumango si Janelle, nanginginig ang kamay. "I'm ready. I can't sleep anymore." Ang dami nilang pinapapirmahan sa amin, memos na hindi naman totoo. Pinapabago yung timeline. Pinapagawa ng narrative na si Sir Gabriel ang risk. Tumingin siya kay Gabriel, nangingilid ang luha. "Sir, pasensya na. Sumunod ako nung una. Natakot ako mawalan ng trabaho." Umiling si Gabriel. "You're here now. That matters." Sa loob ng folder ni Selwyn, may mga printed emails, internal chat logs, at draft press statements. Lahat unti-unting nagiging ebidensyang hindi kayang takpan ng ngiti ni Yasmin o ng suot na suit ni Darius. Kaya nating i-file to, sabi ni Selwyn, for regulatory complaint and civil action. Not to destroy, but to stop them from smearing the child and her mother. Tumango si Gabriel, mabigat ang boses. "Do it." Sa parehong linggo, isang balita ang pumutok. May internal review daw sa De Vega Holdings dahil sa alegasyon ng misrepresentation sa investors. Hindi pa sinasabing may sala, pero sapat na para gumalaw ang mga tao. Sa social media, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. May mga employee na nagsimulang magsalita, anonymous man o hindi, tungkol sa culture of fear na pinatatakbo ni Darius. Si Yasmin, na dati kalmado sa kamera, na yun ay mas mabilis magbago ang ekspresyon sa likod ng pinto. Sa isang private meeting, hinarap siya ni Darius, nakangiti pa rin pero mas matalim ang mata. "Yas," sabi niya, "you're losing control of the room." "Hindi ako," depensa ni Yasmin. "That video, people sympathized. It's emotional. Emotion is manageable." Sagot ni Darius, "Unless you let it spread." Darius sumabog si Yasmin. Unang beses niyang nawala ng composure. "You told me this was a clean win. Pero bakit parang lumalabas na tayo yung madumi?" Tumawa si Darius, maliit. "Because the world is dirty. We just navigate better." Pero sa loob niya, may takot na siyang hindi maamin. May mga taong mas handang masira kaysa sumunod. At si Gabriel, isa sa kanila. Samantala, sa buhay ni Maribel at Eira, dahan-dahang bumabalik ang normal. Normal na may bitbit na sugat pero mas matatag. Nakapag-enroll si Eira sa isang after-school remedial class na pinondohan ng scholarship referral ni Maestra Digna. Sa unang araw, binigyan siya ng bagong notebook at pen. Hindi na siya yung batang takot magsalita. Sa classroom, tahimik pa rin siya. Pero hindi na siya yumuyuko kapag may tumitingin. Isang araw, lumapit si Bridget sa kanya. Wala ng swagger, wala ng pangumutya, parang may hiya. "Eira," mahina niyang sabi, "sorry." Hindi agad sumagot si Eira. Tumingin siya kay Bridget. Hindi galit, pagod lang. "Bakit?" tanong niya. Simple. "Hindi ko alam," sagot ni Bridget, luha-luha. "Akala ko kasi masaya maging funny. Tapos nakita ko yung video mo. Yung sinabi mong bata ka lang. Na natakot ka. Na totoo pala." Huminga ng malalim si Eira. Hindi niya agad pinatawad, pero hindi rin niya tinulak palayo. "Huwag mo na lang ulitin," sabi niya. "Kahit kanino." Tumango si Bridget. Oo, sa bahay-simbahan, unti-unting natuto si Maribel, magluto ulit, magtahi ng simpleng tela, at magbenta ng maliit na merienda sa labas ng compound tuwing hapon. Lugaw, turon at minsan sopas. Si Pastor Otoniel tumutulong sa pwesto.
Si Kiko paminsan-minsan bumibili. At si Maestra Digna nagdadala ng mga kapitbahay na gustong umorder. Hindi ito instant yaman. Pero ito yung klase ng pag-angat na hindi galing sa biglaang regalo. Galing sa pagkakataong mabuhay at magtrabaho ulit. Isang gabing maulan, dumalaw si Gabriel. Hindi siya dumating na parang CEO. Dumating siya na parang tao. Wala ng press, wala ng spotlight. Si Benicio lang ang kasama at naiwan sa gate para bigyan sila ng privacy. Nasa maliit na mesa sila, si Maribel, si Eira at si Gabriel. May simpleng lugaw sa mangkok, may tinapay at may katahimikan na hindi awkward. Yung katahimikan na parang nagpapahinga. Sir, sabi ni Maribel, marahan. Kung hindi dahil sa inyo, wala na po ako. Umiling si Gabriel. Kung hindi dahil sa anak mo, baka hindi ko rin nakita kung anong klasing buhay ang gusto mong ipaglaban. Tumingin si Eira kay Gabriel. Hawak ang munting tren. Sir, masaya po ba kayo ngayon? Napangiti si Gabriel. Maliit pero totoo. Hindi ko alam kung masaya. Pero mas payapa ako kaysa dati. Babalik pa po ba kayo sa kumpanya? Tanong ni Eira, inosente. Huminga si Gabriel, tumingin sa malayo. Maybe not, but I can build something else. Something else? Ulit ni Maribel. Tumango si Gabriel. A foundation, not as PR, as structure. Yung hindi nakadepende sa mood ng board. Yung pwedeng tumulong sa mga tulad nyo nang hindi kailangang may kapalit. Selwyn and Ramon are helping me plan it. Napatakip si Maribel sa bibig, nangingilid ang luha. Ang laki po nun. Hindi ko kayang ayusin ang buong mundo, sagot ni Gabriel. Pero kayang kong ayusin yung parte na hawak ko. Tahimik si Eira, tapos dahan-dahan niyang inilapag ang munting tren sa mesa, hindi bilang alay, kundi parang simbolo ng bagong chapter. Sir, sabi niya, pag lumaki po ako, gusto ko ring tumulong. Mumiti si Gabriel. How? Gusto ko pong maging nurse, sagot ni Eira. Tumingin kay Maribel. Para pag may batang natatakot, alam ko paano kumalma. Tulad ni Ate Sachi, napatawa si Maribel kahit may luha. Anak, sa labas umuulan, pero sa loob ng maliit na silid, may init na hindi galing sa pera, galing sa pagkakataong magpatuloy. Kinabukasan, dumating ang balita. Si Darius Quintanar ay iniimbestigahan dahil sa internal irregularities at si Yasmin, sa gitna ng pressure, nag-leave for health reasons. Hindi pa ito hustisya, pero simula ito ng pagguho ng kasinungalingan. Hindi na binalikan ni Gabriel ang boardroom. Hindi na niya kailangan. Ang tunay na tagumpay niya, hindi headline, kundi ang paghinga ni Maribel, ang notebook ni Eira, at ang munting tren na hindi na kailangang ipagpalit para mabuhay ang mahal niya. At sa huli, hindi naging fairy tale ang buhay nila. Hindi biglang naging mayaman si Maribel. Hindi biglang naging perpekto ang mundo. Pero naging totoo ang panawat. Mula sa takot, naging tapang. Mula sa utang na hiya, naging dignidad. Mula sa isang laruan na muntik isuko, naging simbolo ng pag-asang hindi na kailangang ibenta kahit kanino.